I mean the survivors. Dahil ang pag-makeover nila, dire-diretso na sa buong image nila. Ay! Barbie Chan session yan! I love it! And the serious business of beauty starts dito sa... Star Trek Shoutout! Hay nako, ang mga kabataan nga naman. Ang bilis makarecover. After a very emotional weekend, mukhang nakakope na sila living the starstruck life in between the tests. Mukhang si Piero, inggit makasali sa common interest nila Rocco at Ian sa martial arts. Si Sarah naman parang one of the guys na, pero may ibang level ba ang bulungan ni na Seth at may nabubuo na bang connect sa pagitan ng mga survivors? Ayaw ako ni Nina. Okay lang yun. Whatever. Basta back to work agad ulit ang ating survivors at balik sila sa mga kamay ng ating beauty mentor, Miss Barbie Chan. Happy ba kayo sa looks niyo? Yes! Sa ilong ang labas eh. After a weekend, ano nga ba ang mga ma-shout out ng 13 survivor about their new looks? Masaya ako sa buhok ko na wala masyadong iniba, pero except yung kulay ko, saka ano po, nakakaganda po talaga sa itsura ko yung kulay ko sa buhok. Yeah. So, hindi na ako mukhang Jackie Chan, nagkukung po, diba? Okay na, may B pa ako dito. I really love it. Honestly, ako po ay sobrang happy sa aking look. Grabe naman yung buhok ni Ian. Tingin niyo po ba bagay sa akin? Honestly, yung una ko nakita yung look, bagong look ko, Naging quite vocal nga si Ian sa hindi niya pagkagusto sa ginawang look sa kanya last week. I apologize before, parang I was so, rude about my comment, pero, salamat guys. May mas malalim palang dahilan si Ian beyond just looking good. Gusto niya ng dark hair para magmukha siyang mas Pinoy. Kailangan ko yan. Dito ako sa Pilipinas, nag-aayos ako ng Tagalog, tapos gusto ko yung tingin ko parang Tagalog kasi kung ganitong kulay, parang talagang Amerikano yung look ko. Sa sentiment that Steven shares pala, they want to be more Pinoy looking. I hope that they would maybe try to make me look more Filipino kasi people always say to me, sabi niya, ikaw Koreano, Japonesa, or they always say, are you Korean or Japanese? So maybe if kung pwede, maybe a look that makes me look more Filipino. While si Pierre naman, wishing na palit na lang sila ni Ian. Kung ako pong masusunod, sa tingin ko ang look na kukunin ko kay Ian, sobrang cool kasi gusto ko. Parang astig na astig. Tsaka gusto ko lang talaga. Nakakaingit na titingnan mo. Sobrang iba. It's cool. I like it. Yeah. At si Sefren umaapela. Honestly, gusto ko naman siya. Kaso, nai-miss ko yung buhok ko kasi gusto ko talaga actually nang may bangs ako eh. Ang girls mukhang may konti ring apela. Kung ako po yung masusunod, siguro po gusto ko yung look ni Diva. Maganda po bagay sa kanya, pero hindi ko alam kung babagay sa akin. Kung ako po masusunod sa buhok ko, gusto ko po yung hair ni Sarah. Ang cute-cute po, may bangs. Nagmukha po siyang bata. If it was up to me, ang gusto ko po talaga na hair mas short pa dito, like princess hair. Kaso kailangan po magpapayat. Habang sina Princess at Diva naman, mukhang binubuo ang rivalry nila. Siguro kung may magandang haircut sa ginawa dun sa kabash ko, para sa akin, mas confident pa rin ako na yung hair ko ang mas maganda na. Basta bonggang-bongga siya. I like it, Oh, well, honestly, ang look ko po, super like ko. Nabigay siya ng bagong character sa akin na hindi lang isang probensya ng simple lang. Parang probensya ng palaban. Sa showbiz, keeping beautiful is not vanity. It's a necessity. Sa amin, it's called natural. Nami! Matapos gupitan last week, may isa uling session ng survivors with our beauty mentor, Miss Barbie Chan. Makeup naman? Bakit? Nasabi ko nga, you cannot be at the mercy of your makeup artist all the time. Kailangan marunong ka on your own. For this season, ang itinuturo ni Miss Barbie sa 13 Survivor ay kung paano pa mas madaragdagan ang arrive ng makeover looks nila. Pero may absent palang isa.
si Rox. Sa opinion ko, walang nag-stand out na feature sa kanya eh. Hindi ko alam kung paano talaga i-emphasize kung ano yung maganda sa kanya dahil everything is simple lang eh. She needs to catch up. I will not go back, parang take a step back for her at the expense of the others. At may special treat pa si Miss Barbie sa mga survivors. Presents na dinala ang Kikay and Kikoy kits nila. Kung may mga makeup kayo dyan na parang 10 years nang nakanandyan at ayaw niyong itapon, ngayon ay mukhang magkakatapunan na tayo ng gamit. Huwag kayong matakot kasi di ba sabi nga nila, pag may nawala, may kapalit. So, this is also courtesy of Maybelline New York. Yeah. Ang test kasi ni Miss Barbie, using the customized makeup kit nila, the survivors must do their own make base sa look na napag-usapan na ng image council last week. Sa mga boys, ganado yata si Enzo at naa-amaze si Steven. Habang si Piero confident lang sa clear skin niya. Si Rocco naman, ginagamot na ang dark circles around the eyes niya. While si Seth naman, nagtitiris ng pimples. Okay, so sa mga guys, medyo ina-neglect or ignore namin kayo ng content for today. Kasi mabilis lang yung mga looks niyo. Magko-concentrate lang ako ngayon sa mga girls. Kaya ayun, habang nakafocus si Miss Barbie sa girls, ang boys, after sandaling mag-ayos, nagkukulitan na. Binigyan tuloy ni Miss Barbie ng gagawin ng mga boys. Guys, paano ulit mag-apply ng nose line? Paano? Ano? Nakalimutan mo. Si Ian, exhibition. Magmi-makeup ng walang mirror. Siyempre, mahirap naman mag-apply ng nose line walang salamin, di ba? May reflection yung mata ni Steven, ha? Bagsak. Sino pa ang pwedeng gumawa? Si Seth naman parang nananawag ng ibon. Bagsak o ano? Si Enzo may papikit-pikit pa. Di parang naging triangle naman yung shape ng ilong mo. May mali sa hawak ninyo eh. May mali. Tinuro ko kung paano kayo humawak para maging pantay, maging straight. Habang si Piero parang gumagawa ng maskara. Hala! While si Rocco parang naka-rock fingers pero sa makeup ginamit. Alam niyo, pinapahirapan ninyo yung buhay ninyo. Hindi naman dapat ganun kahirap. Okay? Ring finger. Again. The support is not here, is not there, is not like this. Okay? Support is palms together. Okay? And then, Kapag minake-over ka, dapat ang pagbabago both inside and outside. Pero syempre, merong mabilis maka-adapt at merong hindi. Sino kaya sa 13 finalists ang caring-carry? And sino naman kaya ang kinda scary? Kilala si Miss Barbie na walang patumpik-tumpik sa pagsasalita. At tiningnan niya ang attitude ng mga bata habang tumatagal sila sa competition. Ano kaya ang masasabi niya? Alamin niyan ngayong Sabado. Meanwhile, let's see kung ano ang tingin ng mga survivors sa isa't isa. Parang sobrang swabe lang. Parang nag-fit sa kanya yung buhok. Sabi ko, alam mo, di ba, maganda ka talaga. Gumanda ka lalo ngayon. Because I like the short hair look. Maganda talaga yung look. Yeah, she's gorgeous. Ang ganda niya, grabe. Ka-age ko pa. It's such a drastic change. Pero ano lang, parang friendly-friendly lang kami. Maganda yung contour. Dito, kaya po ako pumunta dito sa Pilipinas. Iniwan ko po yung magandang trabaho ko. Kasi, ito po yung gusto ko eh. Hindi yung boys, di ba? Ang type ko po talaga sa kanila si Steven. Parang sobrang soft ng features niya kasi. He's so pink. Cute talaga siya. Super cute siya. Kaysa nung before na nagbabangs-bang siya. Mas nakita ko yung mukha niya. Iba talaga yung look niya. I have to admit, siya talaga yung pinaka-bonggang itsura para sa akin. Ayan, nagsusumigaw na sa ganda ang ating 13 survivors. Pero bukas, ibang sigawan ang magaganap. Teka lang, hindi ba kantahan ang nakasikid sa mga survivors bukas? Kung mabait sila, pero kung pasaway sila, siguradong tatalakan sila ni Miss Gino. At kung ano man ang mangyayari sa section na yan, ikikwento namin sa inyo dito sa Sport Rock Shoutout!